Amen. Okay, magandang gabi ho sa inyong lahat. Tayo pong lahat ay tumayo. At buksan natin ang ating pong Bible, 1 Samuel. 1 Samuel. Chapter 3, from verse 18 hanggang 20. Yun. Okay. Okay, verse 18, and Samuel told him every whit, and hid nothing from him. And he said, It is the Lord, let him do what he seemeth him good. And all Israel, from Dan even to Beersheba, knew that Samuel was established to be a prophet of the Lord. Tayo mag-pray. Dakila namin Diyos na mga pangyarihan sa lahat, O Diyos, salamat po sa oras na ito, Panginoon. Kami po ay muli ay magbubulay sa inyo pong salita. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang salita niyo nga po na aming pong tatalakayin at dalahin po namin na ito po ay mangusap kayo, Panginoon, sa salita niyo nga po na mahayag. Ito po ay maunawaan po ng mga makikinig. Give them, Lord, an open heart, open mind to understand Thy word and receive the truth, O God. At hiling ko nga po, Panginoon, ang inyong pong presensya, Banal na Espiritu, kayo nga po'y kumilos po sa aming pong kalagitnaan po ngayon. Hiling po namin ang inyong pong kapangyarihan, Panginoon, sa oras po ito. Patawaran niyo po kami sa mga nagawa po ng pagkukulang. Pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Thank you. You may be seated. Okay. So, kilala ho natin si Samuel. Amen. At si Samuel, siya po ay isang prophet ng Panginoon, the last judge of Israel, and also a prophet. Amen. Siya po ay anak ng isa sa mga asawa ni Elkanah. No? Ang pangalan ng kanyang nanay ay si Hannah, na siya isang barren woman. No? Pag sinabing barren woman, ay hindi manganganak. No? But sa chapter 1, makikita natin how Hannah prayed and God answered his prayer. At ang kasagutan ng panalangin ni Hannah ay si Samuel. Amen. Ang sabi nga dito sa chapter 1, verse 10, and she was in bitterness of soul and prayed unto the Lord and wept sore. Amen? At sabi nga sa verse 11, and she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid and remember me, and not forget thine handmaid, but will give unto thine handmaid a man child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. So, si Hannah ay humiling sa Panginoon with the condition na kapag siya ay sinagot ng Diyos, ang kanyang magiging anak ay dadalhin niya sa tahanan ng Diyos. Amen. At so she prayed with a promise. And she bare a child.
At yun nga si Samuel sa verse 20, "Wherefore it came to pass when the time was come about after Hannah had conceived, that she bare a son, and called his name Samuel, saying, Because I have asked him of the Lord." Amen. At yun nga, si Samuel ay lumaki sa tahanan ng Diyos. At ang kanyang naging mentor sa tahanan ng Diyos ay si Eli. Si Eli. At dumating yung time na si Samuel ay kinausap ng Panginoon verbally in the house of the Lord, 3 times. At nung una, hindi niya akalain na ang Diyos ang nakikipag-usap sa kanya, but later on, Eli perceived that it was God who talked to Samuel. At tinuruan niya si Samuel, ang sabi niya, "Lord," sabi ni Samuel ay, "Speak, for thy servant heareth." At yun nga, ang ginawa ni Samuel, at siya ay kinausap ng Panginoon. At ang sabi sa kanya ni Eli, and he said, "It is the Lord. Let him do what he seemeth good." Amen. Ang Diyos yun. Hayaan mong gawin niya kung ano yung mabuti na akala niya, what he seemeth good. At yun po yung title ng ating pong mensahe sa gabing ito, "Let him do what he seemeth good." At makita natin ay maganda ang ginawa ng Diyos kay Samuel. Amen. Maganda ang ginawa ng Diyos kay Samuel. Alam nyo, kapag hinayaan natin ang Diyos na gawin kung ano yung inaakala niyang mabuti, mabuti ang kalalabasan. Amen? Mabuti ang kalalabasan. Kaya kung nandito ka ngayon at inaakala mo na yan ay, alam mo na yan ang alam ng Diyos na mabuti, mabuti ang iyong kalalabasan. Amen. Kaya makita natin, si Samuel, ang sabi nga dito sa verse 20, "And all Israel from Dan even to Beersheba knew that Samuel was established to be a prophet of the Lord." At alam nyo, si Samuel, siya po yung last judge ng Israel, and he is also a prophet. Amen. At si Samuel, mga kapatid, he was the one who anointed the first 2 kings of Israel, and that was Saul and David. Amen. That was Saul and David. Kaya makita natin, it was Samuel who breeds Israel from being a tribe to a kingdom. Amen? Siya yung nagdala sa Israel from being a tribe to a kingdom. Amen? Kaya malaki ang ginampanan ni Samuel sa Bible. Na bago ho nangyari yun, number 1, mayroon pong preparation. Mayroong preparation. Amen? The preparation. God knows how to prepare Samuel. Alam ng Diyos kung paano niyang ipiprepare si Samuel. Amen? Because God knows what is best. Amen? He was in the house of the Lord in Shiloh while he was yet young. In chapter 1, verse 24, "And when she had weaned him, she took him up with her, and with 3 bullocks and 1 ephah of flour and 1 bottle of wine,
and brought him unto the house of the Lord in Shiloh. And the child was young. Who was that? It was Samuel. Bata pa siya, mga kapatid. Amen? Hindi siya katulad nyo. Kayo'y mga matatanda na. Pumunta dito sa San Pedro, nag-aral. Tapos na kayo ng high school. Amen? Nagsawa ng mga magulang nyo sa inyo. Amen? Dinala kayo dito. Napunta kayo dito sa Bible school. Well, God knows God knows how to prepare you. Alam ng Diyos kung paano niya kayo ipiprepare. You remember David? Si David, he was a shepherd, and later on, he became a king. Amen? From being a shepherd, he fought Goliath. He was in the wilderness for a long time, alone in the wilderness. Amen? And then later on, he became a king. Amen. Na ito si Samuel, he was in the house of the Lord while he was yet young. There he ministered unto the Lord before Eli. Amen? Doon sa tahanan ng Diyos, o sabihin na natin doon sa Bible school, ay naglingkod siya sa Panginoon. The reason why you are here is to serve God. Before Eli. Sino si Eli? Si Eli ang anak ni Brother Rodel. Si Eli ang mentor ni Samuel. So hindi maaari na nandito kayo na wala kayong mentor. Merong magtitrain sa inyo, merong magtuturo sa inyo, meron kayong mga teacher, meron kayong mga leader, meron kayong mga mentor. At ang goal natin, mga kapatid, ang goal nyo dapat ay kayo ay matuto sa mga bagay na itinuturo at ipinapagawa sa inyo. Amen. Marahil kayo ay pinaglilinis. You're serving God in the house of the Lord and you're learning something from it. Marahil kayo pinaghalo ng semento. Marahil kayo ay ang tawag dito yung pinapahit. Pinamamasilya, skim coat. You're learning something from it because God knows how to prepare you. Amen? Alam ng Diyos kung paano niya kayo ihahanda. God is preparing you for good things. Not for bad things, not for worse, for good things. Amen? There he ministered unto the Lord before Eli. At doon, in the house of God, ay kumikilos ang Diyos sa buhay ni Samuel. God is teaching him many things in the house of the Lord. Amen? Hindi si Samuel pumunta doon at palamunin lang doon at wala siyang ginagawa at siya'y patulog-tulog lang doon. Hindi siya doon pumunta para maging pasaway. Ngunit si Samuel, ang sabi nga siya, pag binasa niyo yung Bible, ay siya ay nakikinig kay Eli. Kaya pag nandito ka, you are a Bible school student, ang kailangan mo ay makinig. Ang kailangan mo ay sumunod. Ang kailangan mo ay matuto. And grab the opportunity sa mga bagay na yon because we don't know, hindi natin alam kung ano ang papagawa sa atin ng Diyos someday. All we know that it is good. Amen? Ang alam lang natin, maganda yung ipapagawa sa inyo ng Diyos. Amen? So God is working in the life
of somewhere in the house of the Lord. Anyone or whoever used by God mightily pass through rigid preparation. Amen? Pass through rigid preparation. Alam nyo, even sa armed forces, yung mga elite, just like the Navy SEAL, ibang training nila sa mga normal na sundalo lang. Amen? Yung mga elite, hindi liit ha. Yung mga elite. Amen? Hindi pwedeng basta-basta lang na ang ipapa-train sa kanila. Why? Because the government will use them mightily. If you want God, kung gusto nyo na kayo ay gamitin ng Diyos mightily, then grab the opportunity of that rigid preparation, rigid training. Kung kayo pinapagising ng maaga, grab the opportunity. Kung kayo ay pinapalinis, grab the opportunity. Kung kayo ay tinuturuan ng salita ng Diyos, grab the opportunity because that is God's preparation. Amen? Number 2, the purpose. Yung purpose ng Panginoon. Amen. You are not here accidentally. Alala ko kami ay nakarating dito. Parang nagkasundo lang kaming tatlo. Si Pastor Joseph, Pastor Ismir. Narinig namin sila Pastor Dol, sila Pastor Ed. Pastor, nag-preach doon sa amin. At natuwa kami. Nagkwentuhan kami. Nagkasundo kami. Pumunta kami dito. Ganun lang. Marahil ganun lang yun, ngunit kasama yun sa plano ng Panginoon. Amen. Hindi aksidente na nag-preach doon si Pastor Ed for a revival meeting. At hindi aksidente na nandoon ako sa revival meeting. Amen. Hindi ho aksidente ho yun. And then after that revival meeting, in-approach namin si Pastor Ed, pwede bang doon kami mag-aral sa inyo? Sige! Kausapin nyo yung nakasign dito. So kinausap namin, nagkasundo kami, June 15, 1992. That was Saturday. Gabi, dumating kami dito, kinabukasan Sunday. Kami mga walang muwang, no? Bagong awat sa magulang. Iniwanan namin yung bahay namin. Malayo, Pangasinan. Nandito kami sa San Pedro. Dumating kami dito, hindi namin alam kung saan kami matutulog. Kumbaga kami ay na-war shock. We don't expect kung ano yung madadatnan namin dito. Amen. But that is God's preparation. May purpose ang Panginoon. As a young boy, he served God in the house of the Lord. At his prime age, he led the people of Israel. At his old age, he instructed and warned Israel about having a king. And he anointed Saul and David as a king. May purpose ang Panginoon. Amen? Hindi nyo alam yun. Alam ba ni Samuel what is in the future? No.
But God knows it. Amen? And it was Samuel whom God prepared to anoint King Saul and King David. You see that? Amen? He served as the last judge and anointed the first two kings of Israel. So it was not an accident. Hindi sa Panginoon walang aksidente. Amen? Walang aksidente sa Panginoon. Amen? Meron akong anak dito, si Gabriel. Hindi aksidente, naging anak ko yan, mga kapatid. Pinlano ko yan, ha? I prayed for it. Amen? Sabi ko, Panginoon, gusto ko panganay kong anak, lalaki. Amen? At binigay ng Panginoon. And I prayed, Panginoon, gusto ko yung anak ko mag-aaral sa Bible school. And God answered it. Hindi ho aksidente. Amen? Walang aksidente. You know what? Somebody prayed for you to be here in Bible school. No, ako po ay member ng Pangasinan. Ang magulang ko po ay mga unbeliever. Ako ay young people sa isang church. Oh, yung mga magulang ko ay hindi member. Ako'y nagtataka, bakit yung aking pastor doon, ako ang china-challenge niya, ini-encourage niya, Ramir, next time, papasok ka na ng Bible school. Sabi ko, ang daming member, daming anak dito ng mga member, pat hindi yun ang sinasabihan. But I do believe he was praying for me. Amen? Somebody prayed for you. And God is preparing you. Amen? God is preparing you. So mayroong purpose ang Panginoon. Hindi niyo pa alam yun. Amen? Hindi niyo pa alam yun. Patuloy lang kayo. Amen? Daranas kayo siyempre ng hardship. Wala namang hindi. Amen? Wala namang hindi kayo mahirapan. Eh kahit naman wala kayo dito, mahihirapan pa rin kayo. Ay maigi lang din sa gawain ng Panginoon, mahirapan. At unti-unti, makikita mo yung plano ng Panginoon. Number 3, the plan. Ano yung sabi ng Bible? God do what is seemeth good according to His plan. You are not here accidentally. Now look at this. Mas maraming Bible school, probably mas popular. Amen? Mas popular. Mas comfortable. Dahil doon pwedeng manligaw. Dito hindi. Hello? Hi! May nagtanong sa inyo, Pastor. Pwede pala doon na lang kaya ako. Pahala ka, punta ka doon. Amen. Mas comfortable. But God brought you here. Ito ang dinala ng Diyos. Amen? Yan ba ay aksidente? Hindi. May purpose ang Panginoon. God has a plan. And you don't do it by now. Just stay. And God, someday, will reveal His plan. The thing that seemeth good to Him. Amen? The thing that seemeth good to Him. Naunawaan niyo po, mga kapatid, amen? Kaya just stay. Mga first year, pakitayo nga ng mga first year. Ang bihira. Para kayong mga tutoy. Para kayong mukhang kawawa. Hindi nyo pa alam yung mangyayari sa inyo dito. Maraming bully dito, makakala nyo. Ay, mga second year na yan, mga bully yan.
Lalo na yung mga third year, lalo na yung mga fourth year, mga gagraduate na. Mga bully yan. Mag-iingat kayo. But God knows what is seemeth good to you. Amen? Alam ng Diyos kung ano yung mabuti sa inyo. Kaya nandito kayo. Amen? Nanuwa nyo? Sige, upo na kayo. No? Kung dito, bawal manligaw, wag mo na manligaw. At lalo na, wag magpaligaw. Because God knows what is seemeth good. Marahil iniwan nyo yung bahay nyo, nag-stay ka dito, God knows what is seemeth good. Amen? Alam ng Diyos yung mabuti. There is no better things other than what is good to God. Amen? Wala nang mabuti kaysa sa kung ano yung mabuti sa Diyos. And that should be, yun yung dapat na malaman nyo. No? So maraming salamat po. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Diyos, salamat po sa inyo pong salita na sa akin po'y nahayag. Pagpalaan nyo nga po yun. Dalangin po namin na hindi lang po namin yung narinig. Ngunit yun po, O Diyos, ay amin pong may apply sa aming pong buhay po, Panginoon. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.